naman pong muli sa ating sama-samang pagninilay ng salita ng Diyos dito sa ating Lectio Divina. Ako po si Sister Vanji. Ako po naman si Sister Lu. Kumusta na po kayo? Sana po anuman ang inyong pinagtatabalahan sa kasalukuyan ay patuloy ang inyong Lenten journey kasamaan ng ating Panginoong Hesus. Opo, ito ang tunay na mensahe ng Kwaresma, ang pakikiisa sa pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon. Kung tayo ay naghihinagpis, makiisa tayo sa mga sakit na dinanas ng ating Panginoon. Alam nyo, gaano man kiliit o kalaki ang ating krus, ay magiging magaan ito kung kasama natin si Jesus. Totoo yan, Sister Lu. Naranasan ko yan kasi. By the way, talagang believe ako na kasama natin si Jesus. Biro mo, nasa ika-75 episode na tayo sa ating Lectio Divina. Thanks be to God, nakarating tayo sa panahong ito sa kanyang paggabay. Wow! Kung maaalala ko, nagsimula tayo noong November 2020. Truly is a grace. Almost 6 na taon na ang nakaraan. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos pagbibigay sa atin ng lakas upang makapagsilbi. Tika, yan ang ating pagninilyayan ngayon. Ang pagsisilbi ng walang pagliimbot at ng may pagmamahal. Yan ang ipinakita sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus na nagkatawang tao para sa ating lahat. Opo mga kapanalig, paano nga ba natin maipapakita ang tunay na pagsisilbi? Pero bago yan, manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal namin Diyos, maraming salamat po sa iyong paggabay at sa iyong walang hanggang pag-ibig na patuloy mong ipinadarama sa amin. Sa panahon ng Kwaresma, ay inaanyayahan mo po kaming pagnilayan ang misteryo Pascual, ang pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay na manguli ng iyong anak na si Jesus. Maraming salamat po sa dulot mong kaligtasan. Nawa, sa liwanag ng iyong banal na Espiritu, maunawaan, maisabuhay at maibahagi namin ang katotohanan ito nang ayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay pagnilayan natin ang katuruan ng ating Panginoon sa Ebanghelyo mula kay San Mateo, chapter 20, verses 17 to 28. Samantalang umaakyat si Jesus na patungo sa Jerusalem, ay inilayo niya ang 12 alagad sa daan at sinabi sa kanila, "Tayo'y aakyat sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga punong pari at sa mga eskriba upang hatulan ang kamatayan. At ibibigay siya sa mga hintil upang siya'y kutyain at hampasin at ipako sa krus. Ngunit sa 3 araw ay muli siyang mabubuhay." Noon ay lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo na kasama ang kanyang mga anak at nagpatira pa na may ibig hingin sa kanya. Itinanong sa kanya ni Jesus, "Ano ang ibig mo?" Sumagot siya, "Ipag-utos mo nga na ang 2 kong anak na ito ay makaupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa sa iyong kaharian." Tumugon si Jesus, "Hindi ninyo nababatid ang inyong hinihiling. Makaiinom ba kayo sa kupang aking iinumin?" Inoy kanila, "Makaiinom kami." "Makaiinom nga kayo sa aking kupa, ngunit ang pag-upo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi ko maipagkakaloob, kundi ito'y nauukol sa mga pinaghandaan ng aking Ama." Nang marinig ito ng 10, ay nagalit sila sa 2 magkapatid. Subalit tinawag sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Nalalaman ninyo na ang mga namumuno sa mga hintil ay animo mga Panginoon, at ang mga namamahala sa kanila ay pinangingimbabawan sila. Hindi gayon ang dapat mangyari sa inyo. Ang sino mang ibig maging dakila ay dapat maging utusan, at ang sino mang ibig manguna ay dapat maging alipin. Gayon naman, ang anak ng tao ay hindi naparito
upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang sarili sa ikatutubos ng marami. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa Ebanghelyo ay sinabi ni Jesus, ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Yan ang panawagan sa atin. At napakagandang pagnilayan ito ngayong Kurisma, di ba? Sa totoo lang, yan po ang ipinakita sa atin ng Diyos nang ipadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tubusin tayo sa sala. Ito ay nagpapaalaala sa atin na ang pagmamahal ay laging kaakibat ng sakripisyo at maging ng kamatayan. Di ba? Nagdanas si Jesus ng pagpapakasakit, kamatayan at pagkabuhay na mag-uli. Yes, binanggit ni Jesus ang mga ito sa kanyang 12 alagad. Ipinahiwatig niya sa kanila na siya ay magdurusa, mamamatay at mamabuhay na magmuli para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Ito ang tinatawag nating Misteryo Pascual. Ganito kadakila ang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. At kung tayo ay nakatanggap ng kaligtasan at nakaranas ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon, tayo rin ay tinatawag na isabuhay at ibahagi ito, lalo na sa mga kapatid nating nalalayo sa Diyos. Yan ang panawagan sa bawat Kristiyano. At bilang mga Kristiyano, tayo ay nakikiisa sa sakripisyo ng Poong Jesus. Tayong lahat ay may dinaranas na pagpapakasakit araw-araw. Siguro naman ay di ito kasing bigat ng dinanas ng ating Poong Jesus. Ngunit sa pagpasan ng ating mumunting krus, magiging makabuluhan ito kung maluwag nating tatanggapin ito para sa ating sarili at para sa ating kapwa. Sister Banji, naranasan mo bang magsilbi pero tinanggihan ka? Oo naman. Minsan ay nagpahisus ako. Napagalitan ako ng may sakit dahil sabi niya, hindi pa raw siya mamamatay. Embarrassing niya. Ano naman ang naging feeling mo noon? Siyempre, feeling ko parang napahiya ako. At nag-aalinlangan din ako. Nag-isip-isip ako. Kailangan ko pa bang ipagpatuloy ang aking hangarin na matulungan ang mga may malubhang karamdaman na mapalapit kay Jesus? Pero alam mo, deep within, nadama ko rin noon ang panawagan na kailangan ipagpatuloy kong aking pagsisilbi, lalo na para sa mga di pa handang tumanggap ng mga sakramento sa mga huling sandali ng kanilang buhay. Sa palagay ko, yan ang isa sa mga pinakamabuting desisyon na magsilbi sa gitna ng kawalang pagtanggap sa kabutihang nagawa. Ikaw, Sister Lo, anong nakapatawag pansin sa iyo sa Ebanghelyo? Ang awa at habag ni Jesus sa mga alagad. Nang hilingin ng nanay ni Santiago at Juan na maupo sila sa kanan at sa kaliwa katabi ni Jesus doon sa kaharian ng langit. At ipinaliwanag ni Jesus ang katotohanan na ang Diyos lamang ang makapagbibigay nito. Hindi siya nagalit sa kanila. Sa halip ay ipinaunawa sa kanila ang naghihintay na sakripisyo at kamatayan na kanyang mararanasan para sa ikaliligtas ng marami. Totoo yan. Nakalulungkot nga. Marami sa ating mga kapatid ang nasisilaw sa kapangyarihan. Kaya, patuloy ang digmaan. Dahil nais nilang ipadama na sila ang may lakas at kapangyarihan na sakupin ang mundo. Kaya ipinaliwanag ni Jesus sa mga alagad niya na ang kapangyarihan kanilang hinahanad dito sa lupa ay taliwas sa kapangyarihan ipinakita sa atin ng Diyos at sa kanyang kaharian na naghihintay sa ating lahat doon sa langit. Ang katotohanan ay ang Diyos lamang ang makapangyarihan at may likha ng lahat. Kung matatanggap natin ang katotohanan ito, makakamtan natin ang tunay na kaligayahan at kapayapaan.
Kaya, ang panawagan sa atin, magsilbi ng may pagpapakumbaba. Humility is truth. Ipinakita sa atin ni Jesus bilang anak ng Diyos kung paano magpakumbaba. Dito lamang natin masusundan ang tawag sa pagbabagong buhay mula sa pagiging makasarili tungkol sa pagsisilbi ng may kababaang loob at malasakit sa kapwa kasama ni Jesus. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay espiritual sa pakikiisa kay Jesus, sa pag-alay ng kanyang buhay sa pamamagitan ng paglilingkod, pagpapakasakit, pagkamatay sa krus, at pagkabuhay na magali. Yan ang Paschal Mystery. Parang mahirap, ano po? Pero ang ating pagpapakasakit ay sanhi din ng ating sariling desisyon kung ayaw natin magpag-ugnayan sa Diyos dahil sa kasalanan. Ang resulta nito ay ayaw din nating makipag-ugnayan sa ating sarili at sa ating kapwa. Kaya tinatawag tayong mamatay sa ating pride at dumanas ng pakikipagtunggali sa ating sarili upang maiwasan ang kasalanan. Opo, sa tulong at gabay ng banal na Espiritu ay makararanas tayo ng tagumpay sa ating mga kasalanan at matatamasa natin ang kagalakan at ang kaligayahan ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesus na nag-alay ng kanyang sarili at muling nabuhay para sa ating lahat. Ngayon po, ay pakinggan na natin ang sharing ng ating mga guests. Sina Hailey J. Labcaro, Grace Caratao, Ilomena Formanes, mga members ng Poland's Youth Bible Core Group mula sa Pasay City. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos, ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po kaming magnilay sa iyong salita ng may pananampalataya. Itanim ito sa aming mga puso ng may pag-asa at isabuhay ito ng buong pagmamahal ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Samantalang umakyat si Jesus patungo sa Jerusalem, ay inilayo niya ang 12 alagad sa daan at sinabi sa kanila, "Tayo'y aakyat sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga punong pari, sa mga eskriba upang hatulan ng kamatayan, at ibibigay siya sa mga hentil upang siya'y kutyain at hampasin, at ipako sa krus. Ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay." Noon ay lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo, nakasama ang kanyang mga anak at nagpatira pa, na may ibig hingin sa kanya. Itinanong niya kay Jesus, "Ano ang ibig mo?" Sumagot siya, "Ipag-utos mo nga ang 2 kong anak na ito'y makaupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa, sa iyong kaharian." Tumugon si Jesus, "Hindi ninyo nababatid ang inyong hinihingi. Makaiinom ba kayo sa kopang aking iinuman?" Winika nila, "Makaiinom kami." "Makaiinom nga kayo sa aking kopa. Ngunit ang pag-upo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi ko maipagkakaloob, kundi ito'y nauukol sa pinaghandaan ng aking Ama."
Nang marinig ito ng 10, ay nagalit sila sa 2 magkapatid. Subalit, tinawag sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Nalalaman ninyo na ang mga namumuno sa mga hentil ay animo mga Panginoon, at ang mga namamahala sa kanila ay pinangingimbabawan sila. Hindi gayon ang dapat mangyari sa inyo. Ang sinumang ibig maging dakila ay dapat maging utusan, at ang sinumang ibig manguna ay dapat maging alipin. Gayon din naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manahimik sandali at pagnilayan ang nabasang Ebanghelyo. Ang aking napiling bersikulo ay ang bersikulo 27, at ang sinumang ibig manguna ay dapat maging alipin. Kaya ako ito napili dahil hindi dapat natin pinapangunahan ang Panginoon sa kung ano man ang gusto niyang gawin sa atin. Iaalik ko ang aking buok buhay na walang pag-aalinlangan. Halimbawa, si Mami Dang, tinuturuan at tinutulungan niya akong mapalapit sa Panginoon. At hindi niya ako hinahayaang mapunta sa ibang landas. Tumutulong din kami sa ibang tao sa pamamagitan ng pagpunta sa mga kabataang nakakulong na naligaw ng landas. Hindi ko dapat sila hinuhusgahan natin kasi dapat pa natin silang tulungang pumunta sa tamang landas at pakilala nila ng buo si Hesukristo, ating Ama. Ang napili kong bersikulo ay ang bersikulo 26 to 27. Hindi gayon ang dapat mangyari sa inyo. Ang sinumang ibig maging dakila ay dapat maging utusan, at ang sinumang ibig manguna ay dapat maging alipin. Kaya ko ito pinili dahil based ito sa aking experience bilang isang leader at presidente na rin ng aking section. Diba, katulad ni Jesus, ipinababa siya dito hindi upang paglingkuran. Ipinababa siya dito upang maglingkod at magturo ng salita ng Diyos. Kaya ako, bilang leader, gagawin kong inspirasyon si Jesus, magtuturo ako ng tama sa kapwa ko kabataan at dadalhin ko sila sa tamang landas. Hindi ko gagamitin ang aking mataas na posisyon para hindi maging mayabang sa mata ng iba. Kundi gagamitin ko ito ng may pagtutulong at pagpapakumbaba. Ang napili kong bersikulo at nakaantig sa aking puso ay ang bersikulo 28. Gayon din naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos sa marami. Ito ang napili kong bersikulo dahil ang tunay na kadakilaan ay ang paglilingkod sa kapwa, hindi para maghari-harian lang. Bakit nga ba tayo nagdadasal sa simbahan? At bakit nga ba din tayo nagbabasa ngayon ng Ebanghelyo at nagninilay-nilay? Sa palagay ko, nagbibigay oras tayo kay Jesus at naglilingkod din tayo para sa Kanya. Ngayong paparating na Kwaresma, ay tinutulungan ko ang aking nanay at aking lola na ihanda ang mga bahay na may istasyon at ginagawa din namin ang Station of the Cross. Iniimbitahan ako ni Jesus na magdasal, mag-ayuno at magbigay sa aking kapwa, lalo-lalo na sa mga nangangailangan. At gayon din ang pinuno ng ating simbahan na si Pope Leo XIV ay nagsabi na tayo ay makinig sa Diyos at mag-ayuno tuwing Kwaresma. Hindi ko lang ito gagawin tuwing Kwaresma. Gagawin ko din ito araw-araw
at sa aking buong buhay. Tuturuan ko ang aking mga bata at kabataan na mapalapit sa Diyos. Sa ating pagtatapos, manalangin tayo. Sabay-sabay, Panginoon, tulungan mo na ang iyong salita ang maging tanglaw sa aming landas. Nawa, ang kapangyarihan nito ang magbigay lakas sa amin upang mamuhay kami bilang iyong anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Jesus, daan, katotohanan at buhay, kaawaan niyo po kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Hailey J. Love, Grace, and Philomena sa inyong sharing. Nawa ipagpatuloy ninyo ang pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay ninyo ito sa inyong pagtahak sa landas ng buhay. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa aming misyon sa Bible Ministry. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. At sa mga nais pang tumulong, maaari po kayong mag-deposit sa mga sumusunod na bank accounts. Alaala po namin kayo sa aming panalangin. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa inyong paggabay at lahat ng biyaya na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Maraming salamat din po sa dulot mong kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Tulungan mo po kami na maisabuhay ang iyong panawagan na tumalima sa iyo at mamuhay ayon sa iyong kalooban sa pamamagitan ng pagninilay at pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay na manguli ng iyong anak na si Jesus, ang aming tagapagligtas. Gabayan mo po ang aming Santo Papa, Leo XIV, ang mga pinuno ng simbahan at ng mga bansa, ang mga media practitioners, ang aming mga donors, ang aming mga taga-subaybay, lalo na ang mga may sakit, ang mga nagdurusa, ang mga biktima ng digmaan at mga kalamidad, ang mga naliligaw ng landas at ang lahat ng higit na nangangailangan ng iyong awa at habag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, muli, maraming salamat po. Lagi nating alalahanin, mahal tayo ni Lord. Purihin siya ngayon at magpakailanman. See you next first Wednesday of April at 6 p.m. Here in this FB page and YouTube.